ang Toyota Light Ace Cargo. Isa sa pinakamurang enclosed cargo vans na brand new na mabibili mo ngayon sa Pilipinas. Perfect siya para sa e-commerce deliveries, small business hauling at urban cargo transport dahil sa kanyang practicality at budget-friendly price. At ang malaking factor dito sa Toyota Light Ace ay galing ito sa pinakakilalang brand dito sa bansa kaya madali ang maintenance. May magandang engine performance na hindi masyadong fancy pero matibay. Sa ilalim ng hood nito, itong Light Ace Cargo ay pinapagana ng 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na may dual VVTi technology. Ibig sabihin mas efficient siya sa fuel at mas smooth ang takbo sa city o light highway driving. Kaya nitong gumawa ng hanggang sa 98 horsepower at 6,000 RPM at maximum torque na 134 Nm sa kada 4,400 RPM na ikinabit sa 5-speed manual transmission at may fuel consumption na umaabot ng hanggang sa 18 km per liter. Hindi man ito high performance sport van pero practical ito at tipid sa gasolina at responsive sa daily drive. Ang dimension and cargo space nitong Light Ace van ay may tamang sukat para sa loads. Higit sa lahat, itong Toyota Light Ace ay compact pa rin para sa city streets pero may sapat na space para sa cargo mo. Ang overall dimension nito may haba na 4,045mm at lapad na 1,665mm at may taas ito na 1,930mm at wheelbase na 2,650mm. May dalawang seating capacity lamang ito para sa driver at isang pasahero para sa cargo variant at payload capacity na 625 kg na sapat para sa mga box shipment, grocery o portion ng merchandise. Compact siya kaya mas madali ang maneuver sa masisikip na kalsada at napaka-perpekto rin sa urban delivery routes. Ang interior nito ay may mga practical features din, simple pero functional. Hindi luxury van ang Light Ace pero lahat ng essential para sa trabaho ay nandoon. Medyo low maintenance din ang van na ito kaya hindi mabubutas ang bulsa mo dito. Gumagamit ito ng electric power steering kaya madaling idirekta kahit may karga. May multimedia system rin ito gaya ng 2-din audio system na may USB and auxiliary, may Bluetooth pang kasama para sa music at navigation. At manual lang din ang air conditioning nito na magbibigay na rin ng lamig sa tag-init. Bukod pa dyan, meron na rin itong mga basic safety features na hindi ganun ka-advanced pero meron pa ring essential features para sa peace of mind at safety mo. Nilagyan kasi ito ng front ventilated disc brake plus rear drum brakes. May TVS o Toyota Vehicle Security System na nakatutulong protektahan ng van, driver plus passenger seat belts. Hindi siya full safety suit pero sapat para sa daily cargo runs at business use. Kung budget-friendly cargo lang naman ang hanap mo para magsimula o magpalago ng negosyo mo, itong Toyota Light Ace Cargo ay isa sa pinaka-practical at affordable choice sa Pilipinas ngayon. Compact, fuel efficient at ready sa araw-araw na gamit na nagre-range sa estimated price mula 680,000 hanggang 790,000 pesos. Mitsubishi L300. Bilang isa sa pinaka-maaasahang utility ng brand, ang L300 ay ang kadalasang partner ng marami sa kahit anong negosyo. Pinapanatili nito ang kakayahang makapaghatid ng magandang serbisyo sa lahat ng mga consumer. Dala ang pinatibay na under chassis frame suspensions at mga pang heavy duty tires. Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa listahan ng pinakamabiling light commercial vehicle sa Pilipinas itong modelo. Na pinapagana ng bagong 4N14 engine, 2.2 liter diesel na may kasamang DOHC at naka Euro 4 compliance. Mabibili mo ito sa pinakamababang klase na ulo at chassis lang sa estimated price na 900,000 pesos. Pero kapag sinamahan na ng rear cabin, ito ay tataas pa ng 100K. Sa tulong ng traditional clutch manual na transmission na may 5-speed gear shifting, ay bibigyan ka nito ng maaasahang biyahe kahit pa sa matataas na highway, na kaya magpalabas ng 98 horsepower at 200 Nm ng torque sa average na bilis na umaabot ng 150 km per hour. May fuel tank capacity ito na 55 liters at kumukonsumo ng 15 km per liter. May haba ito na 4,440mm, sukat ng height na 1,915mm
at lapad na 1,695mm na sapat lamang para magkaroon ng maluwang na cabin at interior space. Nilagyan din itong sasakyan ng mga koneksyon gaya ng auxiliary input socket at Bluetooth connectivity. Kasama ang dalawang speaker, FM and AM radio na libangan sa mahahabang biyahe. Mabibili mo ito mula sa presyo na 900,000 pesos hanggang sa 1,100,000 pesos. Ang Kaizen Honor S Cargo Van, isa sa pinakamurang brand din na new enclosed cargo van sa Pilipinas ngayong 2026, itong Kaizen Honor S Cargo Van. Swak ito sa mga small business, deliveries at hauling tasks dahil sa simple at matipid nitong setup. Nagsisimula ang presyo nito mula 515,000 pesos para sa base cargo van variant. At may passenger van variant din ang modelo. Mas mataas ang seating na may estimated price naman na mahigit sa 600,000 pesos. Pero dito, pagtutuunan natin ang cargo version nito na pinaka-practical para sa work at business mo. Sa ilalim ng hood nito ay pinapagana itong Kaizen Honor S Cargo Van ng 1.5 liter gasoline engine na kayang mag-generate ng 104 horsepower at 145 Nm ng torque. Hindi siya blockbuster sa power pero sapat sa daily city at light hauling runs. May fuel tank capacity itong cargo van na 42 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 15 to 16 km per liter. Gumagamit rin ito ng manual transmission at rear wheel drive setup. Kaya napakatipid sa gas at kayang tiisin ang urban deliveries at province drives. Ang dimension at cargo layout nito ay compact pero functional din. Hindi siya sobrang laki kaya madaling i-maneuver sa masisikip na kalsada pero sapat ang cargo space sa mga boxes at medium loads. May haba itong cargo van na 4,450mm at lapad na 1,685mm habang ang taas nito ay nasa 1,835mm. May wheelbase size na 2,750mm at seating capacity na 2 para sa driver plus helper nito. Kaya nitong magbuhat o may cargo capacity ito na 1,250kg. Compact ang sukat nito pero may sapat na cargo floor area para sa daily deliveries o good runs. Pinaghalo ang comfort at strength kaya talagang mapapakinabangan mo sa iyong negosyo. Pagdating sa security and safety features, hindi man ito super luxury van pero may mga essential safety and security ito para maprotektahan ang cargo at driver mo. Gumagamit kasi ito kahit papano ng anti-lock braking system, may electronic brake force distribution din, may central locking, anti-theft alarm at engine immobilizer, may low fuel warning, adjustable driver seat. Kaya kahit papano, safe ang driving sa mga basic na mga safety features nito. Well, marami man ang nag-aalangan sa pinanggalingan nitong brand pero marami pa rin ang pumipili sa Kaizen Honor S Cargo. Kung ang budget at practicality lang ang priority mo, itong cargo van ito ang pinaka-affordable new cargo van sa Pilipinas ngayong 2026 with a low starting price and decent specs na swak sa mga bagong negosyo at daily hauling trips. Nagre-range sa estimated price mula 515,000 pesos hanggang sa 650,000 pesos. Photon Gray Tour, isang multipurpose utility van o truck na swak sa negosyo, delivery at daily work hauler dito sa Pilipinas. Napaka-affordable pero solid ang performance nito at maraming configuration para sa iyong pangtrabaho o negosyo. Sa ilalim ng hood ng Gray Tour, makikita ang isang 1.5 liter gasoline engine na kayang magbigay ng 110 horsepower at 142 Nm ng torque na sapat sa hatak para sa urban at province na kargahan. Gasoline ang fuel type nito at may 50 liters ang full tank na kaya namang kumonsumo ng hanggang sa 14 to 16 km per liter. At may drivetrain na rear-wheel drive para sa mas malakas na hatak. Hindi siya sports car pero para sa kargamento at trabaho, tipid ito sa gasolina at kayang maghatak ng mabibigat. Ang Gray Tour ay may malaking payload capacity dahil kaya nitong magdala ng mabibigat na kargamento o stock para sa iyong negosyo. Na umaabot sa 1,430 kg na bigat ang kaya nitong dalhin saan man sulok sa Pilipinas. Nilagyan rin ito ng Euro 5 emission compliance kaya eco-friendly ang setup nito. Itong Photon Gray Tour ay isang solid choice kung kailangan mo ng pang-deliver na goods araw-araw. Pagdating sa interior and comfort,
Simple pero functional ito. Hindi siya luxury van pero functional at practical ang interior nito. Naka-power steering ang setup nito kaya mas madaling magmaneho lalo na sa mga pakurbada. At may air conditioning system na cool kahit tag-init. May adjustable seats, komportable yung driver sa posisyon dahil pwedeng i-adjust depende sa gusto mong pagsakay. Nasinamahan pa ng audio and multimedia system na may USB and auxiliary input. May radio para sa travel tunes at basic comfort features gaya ng bottle holders, cup holders para mas maging komportable ang biyahe. Napakasimple man nitong Great Tour pero lahat ng kailangan mo sa daily drive ay nandito. May basic safety features din ito para safe ang biyahe mo at mga kargamento. Gaya ng pagkakaroon nito ng central locking and power door locks. May door ajar warning at seatbelt warning pang kasama. At may impact beams plus engine check warning. Hindi super techy pero may mga importanteng features para sa tipid at safety. Itong Photon Great Tour ay isa sa affordable vans dito sa Pilipinas na nagsisimula sa humigit kumulang 570,000 hanggang sa 750,000 pesos lang ang halaga nito. Suzuki Carry. Ang Suzuki Carry ay isang small commercial utility na may pinakamaraming pakinabang sa lineup model ng brand. Nagintanyag ito sa bansa bilang isang mas maliit at alternatibong truck na gumugulong sa kalsada ng Pilipinas. Nagtatampok ang sasakyan ng isang nababaluktot na layout na nagbibigay daan dito upang umangkop sa halos anumang pangangailangan. Ang maliit na form factor nito ay nagbibigay daan sa sasakyan na madaling makalusot sa masikip na spasyo. Ang nagpapagana sa sasakyan ay isang 1.5 liter na gasoline engine na gumagawa ng 95 horsepower at 135 Nm ng torque. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ito ay malakas at may kakayahang magkarga ng timbang na 940 kg o kabuuan bigat na kayang dalhin. Meron itong mga suspensions na reliable gaya ng MacPherson strut sa front suspension at lip spring with coil spring sa rear suspension. Samantalang ang mga brake nito ay may kakayahang pigilan ng anumang bilis, lakas ng pag-andar ng sasakyan na ginagamitan ng ventilated disc sa front at drum brake naman sa rear. Meron nitong 5 klase ng body configuration depende sa iyong paggagamitan, habang ang makina ay nananatili sa isang 1.5 liter na ipinares sa isang 5-speed na manual transmission. Sa interior, nilagyan ng 2 upuan sa harap na para sa driver at pasahero at sinamahan ng mga connectivity gaya ng USB and auxiliary input. Ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang FM and AM radio na may kasamang 2 speaker para sa magandang audio. Pinapanatili ang seguridad ng sasakyan sa pamamagitan ng security features na ikinabit dito na anti-theft device at engine immobilizer. Meron itong dami ng fuel na umaabot ng 43 liters at kumukonsumo ng 16 km per liter. Nagkakahalaga sa estimated price itong Suzuki Carry mula sa 614,000 pesos hanggang sa 798,000 pesos lamang. Ang Isuzu Travis L Cargo ay isang light-duty commercial van o truck na binuo para sa negosyo o cargo delivery o PUV conversion at iba pang practical na gamit dito sa Pilipinas. Affordable, matibay at napaka-fuel efficient nito para sa pang-araw-araw na gamit. Kaya naman kung naghahanap ka ng van na kayang tumagal sa mabibigat na trabaho, ang Travis L Cargo ang isa sa pinakamagandang choice sa Pilipinas ngayon. Ito ay long wheelbase version ng Travis. Ibig sabihin, mas mahaba ang chassis at mas maluwang ang cargo area kumpara sa short version nito. Ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 common rail diesel engine at naka Euro 4 compliant na. Matipid sa fuel pero hindi binabawasan ng lakas. Kaya nitong gumawa ng maximum power output na 78 horsepower at 3,900 RPM at maximum torque na 176 to 177 Nm sa kada 1,800 RPM na ikinabit sa 5-speed manual transmission. May fuel tank capacity ito na 50 liters at kaya rin itong kumonsumo mula 18 hanggang 23 km per liter. Hindi siya fastest sa highway pero para sa hauling at business trips sa city o probinsya, hatak niya ay malakas lalo na kung may karga. Ang Travis L ay kayang magdala ng payload capacity na mahigit sa 1.6 tonelada o 1,660 kg na perfect talaga sa cargo hauling, deliveries o conversion sa PUV. Ang gross vehicle weight nito ay nasa 2,950 kg at may mga body configuration din na pwedeng pagpilian depende sa variant nito.
gaya ng cargo body, utility van, aluminum van, refrigerated body at iba pang applications depende sa kailangan mo. Ibig sabihin, pwede siyang gamitin sa freight, business deliveries o kahit pang modern PUV pa. Kaya ang daming pwedeng paggamitan nito. Kaya naman, pagdating sa presyo, itong Isuzu Travis L Cargo ay may price range mula sa 992,000 pesos para sa pinakamababang variant nito hanggang sa 1.3 million pesos depende sa body configuration at dealer promos na pagbibilhan mo nito. Tamaraw. Binalik ng Toyota Motor Philippines o TMP ang iconic na pangalan ng Tamaraw bilang isang utility commercial vehicle line na ginagawa ngayon sa planta ng Toyota sa Santa Rosa, Laguna. Layunin ng Tamaraw na magsilbi para sa negosyo, transportasyon at iba pang gamit para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng marami. Ilan sa mga body configuration nitong Tamaraw ay ang utility van, drop side, aluminum cargo at iba pang customizable version na ginagawa itong mas angkop sa kahit saan mang paggagamitan. Ang Tamaraw ay gumagamit ng gasoline at diesel engine. Alinman sa mga makina nito ay parehong ikinabit sa 5-speed manual transmission, ngunit may pagkakaiba sa lakas at fuel economy. Ang 1TRFE gasoline engine na Tamaraw ay gumagawa ng 135 horsepower at 5,600 RPM at 183 Nm ng torque. Habang ang naka 2GD FTB turbo diesel engine na Tamaraw ay gumagawa ng 148 horsepower at 3,400 RPM at 343 Nm ng torque. Pagdating sa exterior features, mas panalo ang exterior design ng Tamaraw kumpara sa mga flat front end ng ibang mga brand. Gumagamit rin itong sasakyan ng power steering para sa magandang maneuverability. Meron itong 2-day in audio, basic stereo setup sa lower variants at sa mga top trim level nito ay may 7-inch touchscreen display na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan nito ng LED headlamps sa mas mataas na variant at halogen naman sa ibang mga variants. Kasama ang 4-way manual adjustments para sa driver at passenger na may kasama pang manual air conditioning system. Pagdating naman sa safety and security, ang Tamaraw ay may driver and passenger airbags at may kasama pang anti-lock braking system plus electronic brake force distribution. May 3-point seat belts din ito at gumagamit ng front disc brake at drum brake naman sa likuran. Itong Tamaraw ang pangunahing pinipili ngayon ng marami dahil sa quality ng Japanese brand, manufacturer at sa subok ng karanasan ng iconic na modelong ito mula pa nung early 90s nung una itong inilabas sa merkado ng Pilipinas. Ang Toyota Tamaraw ay may 50 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng 15 km per liter sa gasoline engine habang 16 to 17 km per liter naman para sa diesel engine na tumatakbo sa bilis mula 120 hanggang 140 km per hour. Dito sa Pilipinas, ang Tamaraw ay nagkakahalaga mula sa presyo na 767,000 hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 1,142,000 pesos. Ang Nissan NV350 Urban Cargo. Isang diesel cargo van na kilalang workhorse sa Pilipinas na pang business, pang deliveries, pang hauling na hindi basta-basta sumusuko sa kargahan at biyahe. Umaabot ang price range nito mula 1,260,000 pesos hanggang sa 1.3 million pesos para sa cargo na may 3-seater version dito sa Pilipinas ngayong 2026. May body type ito na full-size cargo van. May malaking space at mataas na ceiling para sa goods at equipments. Ang makina nito ay gumagamit ng diesel engine na may 2.5 liter 4-cylinder na may common rail direct injection pa na perfect sa mabibigat na karga at long distance trips. Kaya nitong gumawa ng maximum power output na 127 horsepower at 356 Nm ng torque na ikinabit sa 5-speed manual transmission. May 65 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng hanggang sa 14 km per liter. Matipid na rin naman sa fuel kahit papano kung pagbabasehan ng size, bigat na klase ng van na ito. Malaki talaga ang NV350 Urban. Kaya niyang magdala ng malalaking boxes, equipment o tools para sa negosyo mo. Umaabot ang haba nito ng 5,080mm at may lapad na 1,695mm at may taas na 2,285mm habang ang wheelbase size ay nasa 2,940mm. May 195mm na ground clearance size kaya maganda rin gamitin kahit sa mga light terrain condition. Hindi lang siya basta van,
May tail roof at wide cargo floor kaya madaling mag-load at mag-organize ng goods mo bago mo biyahe. May suspension ang chassis ito na matatag sa araw-araw na gamit. Nakadisenyo for heavy use talaga. Kaya ang suspensions at brakes ng Urban NB350 Cargo ay tough para sa cargo at long trips, na may maganda ring stability at braking performance kahit puno ang karga nito. Importanteng factor lalo na sa business runs at busy roads. Ang interior setup nito ay hindi ganoon ka-futuristic pero practical naman at functional ang cabin para sa trabaho talaga. Gumagamit ito ng air conditioning na napakalamig din para sa init na panahon. May power steering setup na mas madaling i-maneuver lalo na sa city driving. At gumagamit rin ng power window sa front na convenience sa daily use. May accessories power outlet para sa gadget ng mga pasahero nito. At adjustable rin ang seats nito na may mga kasama pang cup holders na dagdag comfort kahit mahaba ang biyahe mo. Simple pero kumpleto. Enough para sa daily duties. Nasinamahan pa ng mga safety and security features para sa practical protection ng mga passenger nito. Gumagamit itong Nissan NB350 Cargo Van ng anti-lock braking system na dagdag protection sa preno at EBD electronic brake force distribution na may vehicle dynamic control, hill start assist, automatic headlamps and high beam assist at may driver plus passenger airbags pang kasama sa ibang trims. Kaya naman kung kailangan mo ng malaking cargo space, robust diesel performance at cargo van na kayang tiisin ang daily business grind mo, itong Nissan NB350 Urban Cargo ay isang reliable at durable choice para sa 2026 na nagre-range ng mahigit sa 1.2 million pesos. Toyota Hiace Commuter, isang 15-seater van na gawa sa negosyo, transportation ng mga pasahero o malalaking pamilya. Ito ang standard commuter variant na ibinibenta ng Toyota Motor Philippines sa pinakamababang presyo na mahigit sa 1.3 million pesos kung naghahanap ka ng praktikal, sulit na van. Pagdating sa disenyo, mas malaki ang itsura ng Hiace Commuter. May haba ito na halos 4,695mm at lapad na 1,695mm at may kabuang taas na 1,980mm na sapat para sakyan ng hanggang sa 15 pasahero ng komportable at ligtas. May wheelbase size ito na 2,570mm na nangangahulugang maluwag ang pagitan ng mga gulong para sa matatag na pag-andar lalo na kapag puno ang sasakyan. Sa harap nito makikita ang halogen headlamps at simpleng disenyo ng body na may praktikal at hindi komplikado. Isang pamilyar na muka ng Toyota Hiace mula pa man noon na nakilala sa pagiging matatag din ito. Sa ilalim ng upuan nito ng Toyota Hiace Commuter ay nakalagay ang 2.9-liter diesel engine na kilala rin sa tawag na 1KD FTV. Ang makinang ito ay kayang magbigay ng hanggang sa 136 na horsepower at 300 Nm ng torque na sapat para malampasan ang mga paahon na kalsada at maghatid ng mabibigat na load kahit pa puno ang 15 upuan nito. Ang makina nito ay nilagyan ng 4-cylinder na diesel engine at konektado sa 5-speed manual transmission. May fuel tank capacity ito na 70 liters na nagbibigay ng mas mahabang range bago kailangang mag-refuel. Pagpasok mo naman sa interior, ramdam na agad ang pagiging praktikal nito. Hindi ito tungkol sa marangyang interior kundi tungkol sa paggamit at tibay. May tilt adjustment steering wheel para kahit papano'y mas komportable ang pagmamaneho at simple ang layout na kung saan madaling maabot ang mga kontrol habang nagdadrive. Ang mga upuan naman ito ay ginawa para sa araw-araw na gamit. Functional, matibay at sapat para sa mahabang biyahe lalo na kapag puno ng pasahero. At syempre pagdating sa safety features, hindi rin ito pinabayaan ng brand. Kahit ito ay commercial van lang, meron naman itong dual SRS airbag para sa driver at front passenger. May mga seatbelts din ito sa harap at likod para sa lahat ng upuan. Sa ilalim nito, mayroong ventilated disc brake. Sa harap naman ay drum brakes, hindi lang para sa maayos na pagpipreno, kundi para sa matibay at sapat na pagpapahinto kahit mabigat at full loaded passengers. Gumagamit ito ng gulong na may sukat na 195 R15C tires na may 15-inch steel wheels na pang heavy duty.
Kasama ang matitibay at matatag na mga suspensions nito sa harap na naka MacPherson strut setup at naka rigid axle with lip spring naman sa likuran. Kaya nitong bumuhat ng mahigit sa 1,500 kg na bigat at tumakbo ng mabilis na umaabot mula 160 to 170 km per hour. May fuel consumption rate itong modelo mula 9 to 10 km per liter. Itong Toyota Hiace Commuter 2026 ay hindi lang isang luxury van. Ito ay isang workhorse. Ito ay ginawa para sa trabahong bumiyahe ng maraming tao araw-araw para sa eskwela, shuttle, tourism o transport company na kailangan ng total reliability at simpleng maintenance. Matibay, praktikal at kilala sa pagiging Toyota sa bawat kanto ng Pilipinas. Nagsisimula ang presyo nito sa humigit kumulang 1,396,000 pesos para sa base commuter model. Mitsubishi Versa Van 2026 model. Sa likod ng pag-usbong ng mga modernong pampasaherong van sa Pilipinas, isang pangalan ang muling bumabalik, ang Mitsubishi Versa Van. Isang bagong generation ng people carrier na handang baguhin ang konsepto ng pagsakay at pagbiyahe para sa pamilya, negosyo at pampasahero. At noong nakaraang taon lamang ito inanunsyo ng Mitsubishi Motor Philippines, kaya naman ngayon ay opisyal nang dumating sa Pilipinas. Bago pa man ito, may nauna ng bersyon ng Versa Van L300 na talaga namang nagbigay sa marami ng matinding paghanga pagdating sa tibay, performance at practicality na kahit ngayon ay may iilan-ilan pa rin na makikita sa kalsada ng Pilipinas. Pero ngayon taon, ang bagong generation nito ang magpapatuloy sa naputol na kasikatan ng modelong ito. Ang 2026 Mitsubishi Versa Van ay isang bagong 15-seater people carrier na siguradong papatok sa mga pamilya, UV Express operator at negosyo. Sa unang tingin ng Versa Van ay may simple ngunit practical na disenyo at hugis. Mukhang pamilyar din ang style nito dahil actually base ang modelong ito sa Nissan NV350 na ginawa para sa maluwag na interior at tibay na hulma at matatag na pagganap sa kalsada. Bukod pa dyan, since based sa Nissan Urban itong Versa Van, mas modern na rin ang ilang mga features nito. Maraming safety features, comfortable features at convenient features. Gaya ng pagkakaroon nito ng power front windows para otomatikong buksan at isara ang mga bintana sa harap ng sasakyan gamit ang switch o pindutan. May mga kasama na rin itong bottle and cup holders, maraming compartment back storage, mga bulsa, may USB port socket for charging at kahit papano'y maluwag na space para sa 15 pasahero. Sa safety features nito ay may 2-point center lap belts sa rear passengers na ito. May front driver at front passenger airbags na mga basic protection ng pasahero lalo na sa mga sasakyang pangmasa tulad nito. At bukod sa powerful front brake disc na nagbibigay ng smooth na brake procedure ay nilagyan pa itong Versa Van ng anti-lock braking system o ABS para maiwasan ang pag-lock ng gulong kapag biglaan ng preno lalo na sa emergency braking. At syempre may kasama na rin itong Vehicle Dynamic Control System ay para namang maiwasan ang pag-slide o pag-spin ng sasakyan at panatilihing diretso at kontrolado ang takbo lalo na sa mga biglaang liko o madudulas na kalsada. Mas mapapakinabangan mo itong van lalo na kung probinsya ang biyahe na mas maraming palikulikong kalsada. Mas may ma-manage mo ng mas maayos ang maneuver. At visible din naman ang mga ilaw nito dahil mas malalaki ang sukat ng mga ilaw na nagbibigay ng mas malawak na kapasidad. Nakahalogen ang headlamp at bulb type naman ang taillight na may kasama ng mga signal light para sa hazard at reverse para mas maganda hindi lang ang visibility maging ang visual sign nito. Pagdating sa suspensions, gumagamit itong bagong Versa Van ng front torsion bar with stabilizer at rear suspension na naka-elliptic lip spring. Naka-disc brake ang front nito at drum brake naman ang rear. At dahil partners ng Mitsubishi ang Nissan brand, ay sigurado ka sa kapasidad ng aircon system nito. Maraming air vents mula sa front hanggang sa rear passengers para mas madaling maikalat ang buong lamig. Pagdating sa makina, gumagamit itong bagong Versa Van ng YD25 DDTI engine na may Variable Turbocharge o BGS. Ang naitutulong ng Variable Turbocharge sa modelong ito ay para mas mabilis, mas malakas at mas smooth ang hatak ng makina sa kahit anong takbo. May kabuuang 2.5 liter engine displacement at diesel.
Ito ay kayang gumawa ng hanggang sa 129 horsepower at 3,200 RPM at maximum torque na 356 Nm at 1,400 to 2,000 RPM na ikinabit sa 5-speed manual transmission. At may fuel tank capacity ito na 65 liters. At kung base rin nga ba ang makina nito sa Nissan Urban, malamang matipid din ito kumonsumo ng fuel. May tinatayang 11 to 12 umaabot ang fuel consumption rate ng NB350 na matipid na sa klase nito. Kaya kung ganito rin ang consumption nito, ay matipid na yan mga kaibigan. Ilan pa sa mga features nitong bagong Versa van pagdating sa interior ay adjustable rin ang driver seats nito. May analog gauge panel na may maliit na digital display at naka-manual tilt adjustment ang steering wheel. Pagdating naman sa dimensyon, ang Mitsubishi Versa van 2026 ay may lapad na 1,695mm at may haba na 4,710mm. May taas ito na 1,990mm at wheelbase size na 2,555mm. May ground clearance size na 195mm at tumitimbang ng 2,011 kg. Nagre-range sa kabuang price estimate itong bagong Versa van mula 1.5 million hanggang 1.6 million pesos at official nang dumating sa Pilipinas na pwede ka na ring makabili nito.